Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Camille, 29 years old. Nagtatrabaho bilang accounting assistant sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa hindi ko makakalimutang karanasan dito sa opisina. Isang gabi ng overtime na nauwi sa bangungot. End of the month noon, kaya halos lahat kami ay nagkukumahog sa deadline. Isa-isa nang umuwi ang mga kasamahan ko, pero ako'y naiwan pa dahil hindi pa tapos ang mga reports ko. Bandang alas 11 na ng gabi, tahimik na ang buong floor. Tanging ilaw sa workstation ko at ang malamig na aircon ang kasama ko. Habang nagtatype ako, may napansin akong dumaan sa peripheral vision ko. Isang babae. Naka-corporate attire. Pero ang kakaiba, nakalutang ang mga paa. Kinilabutan ako. Pero sinubukan kong wag na lang pansinin. Pagod lang to, sabi ko sa sarili ko. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang banayad na paghikbi ng isang babae galing sa comfort room ng mga babae. Dahil ako na lang ang tao, pinilit kong lakasan ang loob ko at nilapitan yun. "Hello? May tao po ba?" Tanong ko. Walang sumagot. Pagbukas ko ng pinto, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. May babaeng nakaupo sa toilet. Putlang-putla ang muka, duguan ng palda, at walang mga mata. Tumayo ito at lumapit sa akin habang bumubulong. "Akin tong opisina. Lumayas ka." Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pabalik sa mesa ko. Agad kong kinuha ang mga gamit ko at lumabas ng building na nanginginig pa rin. Kinabukasan, inilihim ko sa mga kasamahan ko ang nakita ko. Pero laking gulat ko nang sabihin ng janitress sa akin, "Di ba ikaw yung nag-overtime kagabi? Ingat ka. Dun sa cubicle mo dati, may empleyadong nagpakamatay. Kasi hindi natanggap ang promo na pinaghirapan at pinagpuyatan niya. Lagi siyang nagpapakita sa mga nagkakandapuyat sa trabaho." Simula noon, hindi na po ako nag-overtime nang ako lang mag-isa. Magandang araw po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Ryan, isang team leader sa isang BPO sa May Ortigas. Ilang taon na rin ako sa kumpanyang to at maraming kwento na akong narinig tungkol sa elevator number 3. Madalas itong nasisira at may iisang kasabihan ng mga maintenance, huwag kayong sasakay mag-isa, lalo na kung 10 oras ng gabi. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa ako mismo ang makaranas. Isang gabi, ako at ang kasama kong si May ay nag-overtime para sa isang client report. Bandang alas 11 na nang magdesisyon kaming umakyat sa 5th floor kung nasaan ang pantry para magkape. Sumakay kami ng elevator number 3. Pagpindot ko sa 5th, bigla itong huminto sa 3rd floor. Walang pumindot sa floor na yon. Pagbukas ng pinto, madilim ang hallway. Walang tao. Pero may malamig na hangin pumasok at agad kong naamoy ang formalin. Napatingin kami sa salamin ng elevator. Doon namin nakita may babaeng nakasuot ng hospital gown, duguan ng likod, at nakatingin sa amin mula sa likod. Paglingon namin, wala naman. Pero nang muli kaming tumingin sa salamin, mas malapit na siya. Pinindot ko ng pinindot ang door close button nang walang patid. Pumikit na lang kami pareho. Pagdating sa 5th floor, hindi na kami bumaba. Bumaba na lang kami sa hagdan. Nanginginig. Pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Kinabukasan,
Kinuwento namin sa guard ang nangyari. Sabi niya, baka si Grace yun. Empleyado dati dito. Naka-duty ng madaling araw. Natagpo ang patay sa loob ng elevator shaft. Nahulog daw. Pero sabi ng iba, tinulak. Mula noon, iniwasan na naming sakyan ng elevator. Lalo na kung 10 oras ng gabi. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Julius. Nagtatrabaho sa isang design agency sa may Quezon City. 1 taon na ako sa kumpanya nang mangyari ang kwento kong to. Sa loob ng isang maliit, ngunit malapit sa impyernong printer room. Laging sinasabi ng mga senior staff, "Huwag ka masyadong tatagal sa printer room ng gabi ha." Pero dahil deadline, kailangan ko talagang mag-print ng buong 80-pager proposal namin. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang kakaibang amoy. Amoy luma. Parang paso. Nagpiprint ako ng sunod-sunod na dokumento nang mapansin ko sa salamin ng cabinet sa gilid. May babaeng nakatayo sa likod ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang. Nang humarap ako para makita siya ng harapan, wala na siya. Agad kong tinapos ang pagpiprint. Ngunit pagbalik ko sa mesa, laking gulat ko nang makita ko ang ilang pahina ng proposal. Hindi ko gawa. Puro itim na sulat kamay. At paulit-ulit. Umalis ka. Akin to. Umalis ka. Akin to. Hindi ko alam kung paano yun napasama sa print job ko. Inakala ko na prank lang yun. Sinunog ko ang mga papel. Kinabukasan, nasa drawer ko ulit ang parehong pahina. Hindi lang ako ang naka-experience. Isa pang kasamahan namin ang nahulog sa hagdan. Isang gabi matapos mag-print. Sabi niya, may nagtulak daw sa kanya. Simula noon, hindi na kami nagpapaiwan sa opisina, lalo na kung gagamit ng printer room. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Leia, marketing officer sa isang kumpanya sa Pasig. Mahigit 6 na buwan na rin kami sa lumang opisina bago kami lumipat. May babala na agad ang maintenance. Sa unang linggo namin, may biglang dumating sa opisina. Isang matandang lalaki, nakabarong, suot ang lumang ID. Nakalagay, Mr. Chu. Tahimik lang siya. Nakatayo sa sulok, tila nagmamasid. Nagtataka kami kasi hindi siya pinapansin ng guard. Nang tanungin namin ng HR, nanlaki ang mga mata nila. Imposible. Patay na si Mr. Chu. 10 taon na. Nalaman namin, dati pa lang si Mr. Chu ang may-ari ng opisina. Isa siya sa pinakadedikadong boss. Pero isang gabi, habang nagtatrabaho, inatake siya sa puso at namatay. Sabi ng matatandang staff, hindi daw siya matahimik dahil ayaw niyang iniistorbo ang trabaho niya. Kinabukasan, napagalitan ako ng husto. Narinig kong bumubulong sa tenga ko. Masipag ka dapat dito. Dapat may respeto ka sa trabaho. Walang tao sa paligid. Mula noon, naglalagay kami ng kandila sa isang sulok ng opisina para raw di magalit si Mr. Chu. Pero minsan, kahit walang kuryente, may nagbubukas ng ilaw sa office niya. Siguro, nagtatrabaho pa rin siya kahit sa kabilang buhay. Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako si Katrina, isang HR officer sa isang kumpanya sa BGC.
May gusto lang po akong ikwento tungkol sa conference room number 4. Sabi ng matatandang empleyado, huwag daw itong gamitin tuwing alas 3 ng hapon. Pero dahil may rush meeting kami noon, napilitan kaming gamitin yun. 3 kami, ako, si Marco, at si Bea. Pag-upo pa lang namin, biglang lumamig ang silid. Walang aircon na bukas. Habang nagmi-meeting, narinig naming tumunog ang voice recorder. Ang problema, hindi naman yun nakabukas. Pero malinaw ang boses na narinig namin mula rito. Palayain mo ko. Lahat kami natigilan. Bigla ring nagsara ang pinto. Nagkatinginan kami at sinubukang buksan. Pero nakalak. May aninong dumaan sa bintana ng conference room. Kahit nasa ika-4 na palapag naman kami. Pagkatapos ng 5 minuto ng katahimikan, bigla na lang bumukas ang pinto. Walang hangin. Walang tao sa labas. Kinabukasan, si Bea ay hindi pumasok. Tinawagan namin pero ang sagot ng kapatid niya, nasa ospital si Bea. Paulit-ulit niyang sinasabi, palayain mo ako. Palayain mo ako. Nalaman naming dati, may isang empleyadong babae ang nagbigti sa loob ng conference room number 4 dahil sa sobrang pressure sa trabaho. Hindi na raw nakayanan. Ngayon, binaklas na ang room. Ginawang storage. Pero sa tuwing dadaan kami sa harap nito, naririnig pa rin namin ang kaluskos ng chalk sa whiteboard at ang mga boses ng meeting kahit wala namang tao sa loob noon.